Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is still the Kobo channel. Detalyadong review na po tayo. Yes, detalyadong review na nitong CMF Phone 2 Pro, the second version, the second iteration ng CMF Phone series. So this time, nag-improve ba siya or better stick pa rin sa CMF Phone 1? Kung interesado ka, let's start. So unang-una, sa price tag muna tayo, okay, para alam niyo na kung anong i-expect nyo. Para kayo na rin magsabi kung sulit ba siya after ng ending. Kasi settle na natin, ilalatag natin yan. So, the 128GB storage and the 256GB, 8GB, 256GB na storage, which is this one. Ito po yung variant na yan is 18,490. Okay, so ito po yan. Alright. Now, sulit ba ang babayaran nyo sa ganyang price tag dito sa CMF Phone 2 Pro? Okay? Ito ngayon ang spec siya. Yan! So currently, this is running on Android 15. Okay? That's nating OS 3.2. You know? And kaka-update lang nito actually nung nakarang araw. Yes, a few days ago. So, ilang linggo na sa akin to. Then, bago tong final review is nagkaroon siya ng update. And actually, meron mga changes na medyo hindi ko nagustuhan after ng update. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo yan. But, yeah. Yan po ang specs niya. And Dimensity 7300 po. 4nm, 2.5 GHz po ang clock speed na maximum niya. Meron siyang GPU na Mali G615. That's dual core lang po. And yung storage po nito is UFS 2.2. I tested actually. Mamaya papakita ko sa inyo yung test na yun. And kung gusto niyo pang basahin yan, pause nyo na lang po yung video at ako'y tutuloy na sa detalyadong review. Alright. So, sa build and design, actually, it's not much of a different dun sa una. Siguro, ang pinaka na bago lang is, ngayon is two-tone na siya. Orange and parang glossy or semi-glossy orange. Yun. And, meron na siyang pangatlong camera. Yung mga tornilyo is same placement pa rin. And yes, pwede pa rin siyang lagyan po ng accessories. I believe, if I'm not mistaken, kasi check ko na sa ibang mga videos, compatible po yung lumang accessories dito sa CMF Phone 2. Yung accessories para sa CMF Phone 1, compatible sa CMF Phone 2 Pro. I think siguro yung difference is kung dati, natatanggal yung case and then makikita mo na yung battery. This time, hindi na pwedeng tanggalin itong case sa likod. Para malagyan siya ng accessories is kailangan mong bumili ng isang padding pa para dito, para magamitan mo po siya ng mga accessories. As unfortunately, wala po tayong accessories, hindi gaya last time, so hindi ko ma-demo sa inyo, but you can check naman sa mga nauna na mga reviews about the CMF Phone 2 Pro. Okay? So design-wise, since wala namang masyadong nagbago, and syempre, yung una, maganda ang tingin ko sa kanya, and at this point, para medyo nagsasawa na rin ako sa itsura niya, although may content difference, hindi ko masyadong feel ngayon. I don't know, dahil wala siguro yung mga accessories. So, for now, since wala yung accessories, I'll just give it 7.5 out of 10 lang. Yeah, for the design. Okay? So, not really much of an upgrade para sa akin sa design. And content tour, siyempre sa taas meron tayong noise cancellation mic. Sa kaliwa is nandun yung volume rocker. Sa baba is nandito yung SIM tray which houses dual SIM or hybrid na po siya ngayon. Di gaya dun sa one na dual SIM lang talaga. This time, yes, good news, pwedeng dual SIM, walang micro SD card, or isang SIM plus micro SD card. So, pwede nyo na po siyang i-expand. So, kahit yung 128GB storage na bilhin nyo para makamura kayo, and lagyan nyo na lang to ng high speed, at least class 10 to V30. I would recommend V30 na micro SD card. Class V30, okay? So, yun ang ilagay nyo rito para talagang mabilis at saka sulit yung bibilin yung micro SD card. May video ako niya kung paano pumili po ng matinong micro SD card. Iwan ko yung link sa video description or you can explore na dito sa channel. And finally, dito sa gilid, sa kanan is nandito yung kanyang power button and the essential button, which features right now, currently, ewan kung babaguhin pa nila to, but right now, this is more like a journal. Actually, same story nung naunang nating phone 3A and 3A Pro. Same story yan. Pwede po kayong mag-record dito screenshots or anything na makita nyo sa screen nyo na nagbabrowse kayo, movie, so on and so forth. And you can add a note or record your voice just to keep a reminder about that screenshot. Pwedeng ganun po. Okay. And then, pindutin lang din. For some reason, I don't know, sa nating phone 3A and 3A Pro, nakapag-adjust ako agad sa button na to. For some reason, I don't know, maybe yung height na bago ba nila or something. Pero this one, medyo hindi ko siya makasundo. Lagi ko siyang aksidenteng napipindot. And although may kasama siyang case,
masyadong malambot kasi yung case na kasama, this jelly case. I think it would be best na pagka-available na sa market, if ever, yung medyo mas matigas yung hard case para hindi nyo accidenting. Kasi sobrang lambot niya, konting mag-slide is, nag-activate yung essential button. So, I would recommend na bilhan nyo to. Kung itong bibili nyo talaga is bilhan nyo ng hard case. Mas matigas dito para pag nadadali ng daliri, hindi agad po napipindot or natitrigger yung essential na feature niya, yung parang journal nga. So, basically, that is why binigyan ko siya ng 7.5 out of 10. So, hindi ako ganun ka-impress sa design nito. Still, nandun pa rin naman, may ganda pa rin. It's just that it's not for me this time. Okay? Yung una lang ang okay sa akin. Lipat na tayo sa performance. So again, this has MediaTek 7300 Pro. Pro version po ito. So, I don't know kung anong pinaka-binago rito. I guess sa GPU, maybe. Pero same 2.5 GHz pa rin naman ang clock speed. So, yan. Papakita ko na rin din sa inyo yung kanyang Antutu score. Of course, saan kayo karamihan sa inyo umaasa. Pinakauling Antutu score na nakuha ko is 686,000. Actually, marami to. Hindi lang ito ang isang beses kong kuha. A few days ago, 694,000. And then, 700,000 naman yung isa. So, basically, naglalaro siya around 700,000 talaga na Antutu score. Now, ang bumubuo po dyan sa score na yan is 216,000 sa CPU and 148,000 sa GPU. Like I said dun sa unboxing, this means times 2 lang po ang power niya or lakas niya sa Helio G99. So, kung naghahanap kayo ng Helio G99 upgrade, this one, pasok siya doon kasi times 2 po ang score niya dun sa GPU. Again, if Antutu score is yung talaga ang pinaka-binagbabasehan nyo. Sa inyo yan, depende sa inyo yan. Now, sa GPU, test ko rin siya siyempre para to make sure kung UFS nga siya. Okay, confirm naman natin, UFS 2 point something yan, although X yan, pero guess na natin na UFS 2.2. Wala naman ako alam na UFS 2.5 Para alam ko, ang kasunod yan is UFS 3.1. At least yun yung popular na ginagamit ng mga smartphone. So, while that is UFS 2.2, not UFS 3 or 4, well, hindi naman po siya ganun kalala kung everyday use lang, like social media, that's more than enough. Nagiging issue lang naman po yan, yung speed ng UFS 2.2 kapag heavy gamer kayo. Okay? Actually, may video na po ako dyan, yung difference nung dalawa, UFS 2 and UFS 4. Okay? Hanapin nyo na lang dito sa channel. Meron tayong mga video about sa mga questions nyo about sa smartphones. Yung mga ayaw sagutin ng mga ibang channel, dito sinasagot natin yan as long as matino ang tanong. Okay. Now, ano ang translation yan sa games? Alright. Sa Call of Duty Mobile, sinet natin siya sa low graphics and ultra FPS. Nakakuha po tayo ng 90 FPS na stable. Sa Mobile Legends, sinet natin siya sa Super FPS and Ultra Graphics. Nakakuha lang tayo dito ng 60 FPS na stable. Okay? Sa PUBG Mobile, sinet natin siya sa Smooth Graphics and Extreme FPS. In fairness, nakakuha tayo dito ng stable na 55 to 60 FPS. Slightly optimized na rin siya sa PUBG Mobile. Sa Genshin naman, nakakuha tayo ng 60 FPS. Sinet natin siya sa Medium Graphics. In fairness, medium nakakuha tayo ng 60 FPS dito. Usually low graphics. But this one, medium settings, okay siya. Okay? Now, the good thing about the CMF Phone 2 Pro is kahit hindi po siya marketed as gaming phone, is meron siyang gaming features like the gaming mode. So, pasok tayo sa kanyang settings saglit. Pakita ko lang sa inyo. Under settings, punta kayo sa pinakababa. This has the special features and nandun po yung game mode. So, kayo na pong bahala dyan, ilagay nyo lang yung mga games nyo, i-activate nyo rito para every time na bubuksan nyo yung game na yon or kung anumang app na title yun, or pwede din na ilagay nyo ang mga video editing nyo rito na software, is para ma-maximize nyo yung kanyang performance. Like this one, mapakita ko lang sa inyo saglit. Yan, pag in-open natin tong game na to, is lalabas yung game mode. And from here, actually, you can set performance mode or gusto mo balance mode lang kung ayaw mo talagang naka-max out siya. Plus, it has that floating FPS monitor para hindi nyo na kailangan na mag-install ng third party. Built-in na po yan sa kanyang gaming mode, which I like kasi hindi na effort yung para malaman or hindi ka na kailangan mag-install ng third party apps para dito. And of course, we have other features for gamings. Blocking calls, notification, pwede mong i-adjust kung i-off ba yung notification, minimal or default. Now, screen record meron din, and brightness lock pwede rin para hindi po pabago-bago every time na nagbabago ang ilaw sa paligid nyo or yung ambient light.
is naka-steady po siya. Alright? So again, this is not marketed as a gaming phone, but this definitely can game kahit na tipong pang light to casual gamers lang. Pwede na rin. Hindi na masama. So, sa performance, para sa price tag ko, siyempre ibabangga ko lang po siya sa price tag niya. Bibigyan ko lang siya ng 8 out of 10. Okay? Decent, kaya, pero malayo talaga sa pagiging gaming. 8 out of 10 para sa price tag niya. Okay na po yan. Okay? Now, lipat naman tayo sa battery. Okay. This smartphone, the CMI Phone 2 Pro has 5,000 mAh and 33 watts charging. This is the sweet spot lang, like I said, like I always say actually, 30 to 60 watts at sweet spot ng fast charging. Pag faster than that, medyo worry na ako para sa ikakatagal ng battery life. But again, that's my take and I have video about that. Sa mga research ko, you can check that out dito sa channel. Why? Yun ang para sa akin ng sweet spot. Okay? 33 to 60 watts. So, pasok naman siya sa minimum. Which, actually, pasok siya sa 1 hour. Around 1 hour para ma-full charge siya ang 20% to 100% na battery. Wala po itong bypass charging. So, huwag kayong umasa. Pakita ko na din sa inyo saglit din ang battery settings. Let's go sa battery and ito pala yung mga features niya, okay? We have battery saver, of course. Hindi naman mawawala yan. And you can turn on or off the battery sa certain percentage kung gusto niyo makatipid. That's for you to decide. Adaptive battery, meron na rin siya. Basically, parang stock Android kasi ito eh. Battery health, meron din po siya para dyan. Smart charging mode at custom charging mode. Kung gusto mo na i-limit lang siya to 80%, you can do that. Nandito po yan sa smartphone. Okay? So, basically, parang normal lang ito ng smartphone. Walang extra features, walang bypass charging. So, sa battery, bibigyan ko to ng 1 to 10, siguro 7 out of 10 lang. Good speed, pasado pa rin naman, pero not impressive. Okay? Nagkakaintindihan na tayo. Okay. Sa display naman, as you can see, meron po siyang 6.77-inch Full HD AMOLED naman po yan. Don't worry, that's AMOLED. And supported din niya ang always on display. Yun ay kung gusto niyo lang naman gamitin niya, which is hindi ko naman i-recommend. This also has Panda Glass protection. So, not Gorilla Glass, pero at least meron protection. Supported din ito ang Ultra HDR image. Oh, yes. And HDR10 Plus, meron din po siya. 800 nits po ang basic po niya na brightness. So, very usable po ito sa labas kapag ginamit nyo sa tanghaling tapat. At kaya niya po niya up to 3,000 nits kapag sinad nyo sa automatic or adaptive display. Kaya niya hanggang 3,000 nits. So, very usable po ito kung gagamitin nyo outdoor kahit tanghaling tapat pa yan. Okay. May screen refresh rate din po pala siya. Pakita ko na lang din sa inyo again yung settings. Sa display tayo is meron po siyang display refresh rate settings. So, sinet natin siya the whole time ng 120 Hz screen refresh rate. And pwede nyo naman po siya ilipat sa dynamic kung gusto nyo na si smartphone na mag-decide kung anong refresh rate ang gagamitin sa app na ginagamit nyo. Or you can go standard para mas makatipid palalo sa battery. 60 Hz. Okay. Speaking of battery, nalakdawan ko lang kanina, balikan na natin saglit, ang PC Mark. So, sa PC Mark po, don't worry. Same pa rin po siya nakunat ng battery. Okay? Hindi siya naapektuhan nitong huling update. Same pa rin. Don't worry about that. Nakunat pa rin po siya at mamatagalan. Sa half brightness, half volume with internet, that's 17 hours 52 minutes. Almost 18 hours. Ang kunat noon. Yes, that's half brightness, half volume. Para sa mga gagamitin ito sa loob lang ng bahay, hindi naman overbright yung paligid. Yan, sa room, sa bahay, sa office, kaya hanggang 18 hours. Pero again, like I always say, depende yan sa dami ng in-install nyo. So, dito sa smartphone na to, we only have Facebook, Messenger, some games, and Netflix, YouTube. Yan lang. Pero kung dadagdag, may Telegram. Pero kung mas marami yung sa inyo, iba syempre magiging result niyan, mas mababa yan. Pero kung light user kayo, kaya hanggang 18 hours. Now, sa full brightness, full volume naman with internet, hindi kayo mabibigo na malaman na 11 hours, 17 minutes. So, parang ito na yung typical na, gaya ng dati, typical na half brightness na ibang phone, pero sa kanya full brightness na yun. Full brightness, full volume with internet. Full brightness, full volume with internet, 11 hours, 17 minutes. Alright. Panalo. So, still, napakakunat pa rin niya gaya ng ibang mga nating phones. Alright. Balik tayo saglit sa display pa rin na category. Okay. Tapos tayo sa battery. So, yan, binalikan natin. Sa multi-touch, supported po niya hanggang 10 multi-touch. Okay. Wala tayong issue dyan.
Sa touch sampling rate, supported niya hanggang 250Hz touch sampling rate, both invoke at saka real time. Kung ganda lang din naman ang display, pwede na siya. Pasok na pasok pa rin naman. AMOLED, not the best display out there. Kita na medyo pansin ko lang na hindi siya ganun ka. Malayo siya sa mga flagship, of course, na ginagamit ko dito. But still, okay na rin naman to since we are talking about 16 to 18,000 pesos na category. So sa display, bibigyan ko siya ng 8 out of 10. Okay, pasadong-pasado naman siya. 8 out of 10. Now, sa camera. Okay, so we have now 3 cameras. This has 50 megapixel f1.9 wide plus 50 megapixel f1.9 telephoto at 8 megapixel f2.2 ultra wide na supported po ng camera na to. Itong system na to ang 4K at 30 fps. Okay? Sa front naman, meron po siyang 16 megapixel f2.0 wide. Originally, dun, before ang update, ito yung medyo nag-improve sa kanya na part. Before update, before ko natanggap, this is 1080p at 30 fps lang yung max. Kung napanood nyo yung unboxing nito, andun yun, 1080p at 30 fps lang talaga yung max sa front. Now na nag-update siya, a few days ago, nagkaroon na po ang video ng front camera na up to 1080p at 60. You know, 1080p, 60. Okay. So, doon sa part na yun, good. At saka plus, nag-improve ng konti yung color niya, tsaka yung linaw nung mga shots niya. Actually, nag-improve. Very good dun sa camera updates. Anyway, pakita ko na lang sa inyo yung mga samples. Ayan, roll out natin dyan. Maganda naman basically for social media talaga siya. Ready na for social media. Pwede na po ito. Maganda naman yung depth of field niya. May konting off lang sa white balance ng konti. But overall, okay na naman. Since sa Facebook, Instagram lang siguro nyo ito i-upload. Or maybe TikTok, pwede rin naman. So, swak na rin naman siya. Pero para sa akin, siguro sa 16,000 pesos, ibabangga ko siya. Eh, medyo bitin ako. Sa pictures naman. Medyo bitin ako. Para sa akin, parang nasa around 12,000 lang yung category ng camera in pictures. Now, sa video recording naman, ito naman po. Hello, what's up? So, isa sa mga problem kung ikaw ay content creator or aspiring pala na content creator is kapag nakaschedule ka na mag-video ng araw na yun and then uulan. Look, it's raining. Kung papansin nyo, medyo leaning siya a bit warmer tone. Yun lang napansin ko. And in fairness naman, meron siyang electronic image stabilization and very visible naman na may konting stabilization yung kanyang video recording. Of course, 4K 30 sa likod and 1080p at 60 sa front. So, yun. Verdict ko rito sa camera, both front and rear na, is bibigyan ko lang siya ng 7.5 out of 10 para dito sa smartphone na to. Okay, pasado pa rin naman, don't worry. It's just that I'm not impressed na masasabi ko, wow! Walang ganun. Walang wow factor ngayon sa CMF Phone 2 Pro. Pero again, still acceptable. Now, sa audio, dito medyo, I know, madidismay ako. Same issue sa CMF Phone 1. Single speaker lang po siya at ito po yung tunog niya.
as you have heard, hindi po ganun kalakas. Good para sa isang room, acceptable sa isang room, but once na lumabas ka ng pinto na may konting ingay or medyo konting hangin, medyo nawawala na, hindi nyo na masyadong maririnig ng maganda or malinaw, ika nga. So, okay lang naman siguro yan sa mga hindi maselan, hindi naglalaro ng mga yung FPS game, which importante sa'yo yung kaliwa at kanan, kung saan nagagaling ang kalaban. This is not the best for that scenario ng mga games. ML pwede, goods, and other games na hindi required yung both left and right na speaker. Okay? So, para sa akin, speaker is, at best, bibigyan ko lang ng 7 out of 10. That's it. Pasado pa rin naman, not the best para sa akin. And finally, sa connectivity. Okay, dito ko nakikita yung slightly hindi ko nagustuhan na effect ng update. Why? Isa-isa natin. Supported ng smartphone na ito ang 4G, LTE, 5G. Of course, may 5G support po ito, and VoLTE and VoWiFi. Yan, ito actually. Yan yung 5G, and we have 4G calling and Wi-Fi calling. That's VoLTE and VoWiFi. Okay? As you can see, wala rin po itong eSIM support. So, no eSIM, just physical SIM, dual SIM. Again, kung na-miss out nyo yung sinabi ko sa umpisa, dual SIM po siya or single SIM plus micro SD card. Hybrid po ang SIM tray niya. Sa Wi-Fi naman, supported niya ang 2.4 GHz, 5 GHz, and Wi-Fi 6. Yes, may Wi-Fi 6 siya, pero naapektuhan ng konti ng update yung kanyang speed for some reason. After ng update, from dati 500 to 600 Mbps ang nasasagap niya dito sa router ko, currently hanggang 300 to 400 Mbps lang. So slightly lang. I'm not saying na pumangit talaga totally, pero slightly humina yung Wi-Fi sagap niya for some reason. And I tested katabi ng aking Nothing Phone 2A, which is an older version. Alam niyo yan, last year pa yan na version. Hindi po normal actually. Ang mobile speed test acceptable pa rin naman. Nasa around 30 to 40 Mbps yata, which typically, nasa 20 Mbps lang, 10 to 20 Mbps lang talaga ang sagap dito. Medyo malakas naman siya sa mobile data. Pero like I said, sa Wi-Fi parang humina ng konti. Again, konti lang. Hindi ko sinabing lumala siya. For some reason, medyo nabawasan yung power ng Wi-Fi modem. Pero still, malakas pa rin naman ang 300 to 400 Mbps. Okay? Other connectivity features, meron siyang Bluetooth 5.3, NFC, at supported po ng Bluetooth nito ang yan, SBC, AAC, aptX, aptX Audio, LDAC, LC3, Opus, and Savitech na V3, V4, and for some reason hindi nakalagay ito, V1 yata ito. So walang V5. So basically, okay naman siya. Most popular na audio codec supported ng Bluetooth niya. Again, reminder ko lang sa mga hindi nakakaintindi, supported ng phone, pero pag ginamitan nyo ito ng earbuds, earphone, or headset, or Bluetooth speaker na hindi naman supported yung mga audio codec na pinakita ko, is hindi rin po gagana yun. Dapat both supported ng phone and supported din ng third-party device na gagamitin nyo. Okay? Kailangan, kunwari, LDAC, kailangan, since may LDAC support ito, dapat yung earbuds nyo may LDAC din na support para magtugma. Okay? Hindi po porket supported nito, tapos hindi supported ng earbuds, igagana ang earbuds with LDAC. No, that's not how it works. Okay? So, yun. Other features, yes, may NFC, kung hindi ko pa nababanggit. USB Type-C 2.0 lang po, and supported po dyan, of course, ang OTG, automatic naman yan ngayong panahon na to. And GPS accuracy is na test ko siya sa biyahe. Okay, I think nasa average lang siya. 5 to 8 meters accuracy lang po siya. Pero for some reason, hindi ko siya mapagana kasi sa mismong app na GPS test. Hindi siya nagana for some reason. Ayaw mag-count. Pero yun yan. Don't worry, nagamit ko naman siya ng actual. I think meron siyang 1 to 2 seconds delay. I will put it sa 5 to 8 meters. Tansya ko lang. Again, tansyaan lang. 5 to 8 meters accuracy. That means average po. Not excellent, accurate. Hindi rin naman siya malala. Nasa 5 to 8 meters accuracy. Average po yan. So, don't worry. So, overall, connectivity verdict, bibigyan ko siya ng 7.5 out of 10 lang. Yeah, not the highest, pero still, pasado pa rin naman. It's just that hindi rin ako impressed. Okay? So, ngayon, sa verdict. For its price and sa mga features na kaya niyang i-offer, I think bibigyan ko lang ito ng 7.5 out of 10 lang din talaga. Yes, not really impressive. Okay? Hindi rin naman siya palpak. Wala naman palpak actually na feature niya even after update. Medyo nabawasan lang siguro. Like I said dun sa kanyang Wi-Fi speed test for some reason. Yun lang naman. Pero the rest, nag-improve yung camera kasi nadagdagan ng 1080p 60, so on and so forth. And ang kunat pa rin ng battery. So, kung gusto niyo lang talaga na stable, walang bloatware halos,
except Google, yung mga Google lang ito. Yung isa pa nga, yung mga nakikita nyo, ako lang nagdagdag niyan, ako lang nag-install niyan. But basically, almost zero bloatware. Meron pala ako isa nakita na bloatware, itong Fitbit na to. Ito lang yata ang hindi talaga part ng Google na nandito. So, yun. Ito na yung masabi ko na totoong bloatware. Pero of course, we can still consider bloatware itong mga Google na hindi naman natin gagamitin like Google One, Google TV, Google Home, what else hindi madalas gamitin na Google product. Yun lang naman yata. Yun, itong wallet, yan, mga hindi usual na ginagamit. So, kung gusto nyo ng ganon, walang masyadong cheche-breche, kaya siguro makunat din ang battery nito kasi walang masyadong bloatware dito. Talagang essentials lang ang nandito. And of course, that Google package, mga Google apps na yun. So, 7.5, I think, reasonable na yun. Parang ito yata ang kauna-unahang nothing phone na hindi 8 pataas ang score. Pero 7.5, again, is not bagsakay. It's still pasado and it's still good. Siyempre, real talk tayo rito at tinatry natin hanggat maaari is honest review. Pero still, this is a good phone. Okay? Now, since wala naman ako paggagamitan nito, possible na ibenta ko ito, of course, sa mas mababang price, I'm not sure. Pero let's see, abangan nyo to sa aking Facebook page or sa Aslan Store. Yan. Possibly after na mapublish ang video nito, itong detalyadong review nito is yan, makita nyo na to or baka nga mas maaga pa. So, dapat pina-follow nyo yung Facebook pages ko at yung Aslan Store kasi usually doon pinopost. Wala pa yung review, pinopost ko na doon. Usually na for sale yung mga nire-review ko rito. So, yun lang naman. Again, this is the CMF Phone 2 Pro. It's good but not impressive. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng review, sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon na lang. This is Ryan Manguera pa rin. I'll talk to you again soon.